Sa mundong halos lahat nagmamadali na para bang may hinahabol palagi. Sa halip na bagalan, what if, lalo pa nating bilisan? Bawal ang babagal-bagal. Yan ang motto ni Nanay Fe ng Bulacan. Sa paggawa kasi ng bityo-bityo na kanyang kabuhayan, para bang naka-fast forward ang galawan. Atake naman sa pabilisan. Sa kahit na anong negosyo, importante ang mabilis na serbisyo. Sa mahigit 3 dekadang pagtitinda ni Nanay Fe ng bityo-bityo o yung tinapay na piniprito, na master niya na raw ito. Sige nga! Ang 20 pesos na order ng bityo-bityo with cheese, wala pang 1 minuto, tapos na! Speed lang. Teka nga, ang bilis ng mga pangyayari. Rewind nga natin yan. Mula sa malaking masa o dough, kukuha ng maliit na piraso nito. Hihiwain ng mas maliliit pa. Ipapalaman ng cheese at hahatiin sa gitna. Ipiprito hanggang mag-brown ng kaunti. Isisilid sa paper bag at saka lalagyan ng gatas at asukal. Time to beat, 1 minute. Kaya ko kaya yan? Nako, Nanay Fe, hinahamo mo ba ako ng pabilisan? Tingnan mo, hindi kita uuruan. Actually, nag-practice na nga ako. Yun, may mga naluto na ako. Ngayon, gagawa uli ako. Timer starts now. Tingnan natin kailan na magagawa natin. Diyos me, ang hirap. Mahirap yung may timer kasi. Wala ng timer. Para hindi tayo na-stress. Bawal lang ma-stress sa mga panahon na to. Dapat ano lang tayo. Chill. Ayan. Hay. Ay, hay. Yan. Ay! So, ito na siya. Ito na. Ha? 1, 2. Hulog natin. Nakakatakot maghulog. Mahirap pag naririnig yung timer eh. Luto na. Walang. Baka maluto to, masunog to. O, yan. Tama ba yung size ko? Yan. Para siyang fishball. Oh, hay. Lumalangoy. Ay. Para ayaw buksan yung gatas. Ayun. Lalagyan na natin siya. Yan, Nanay Fe. Tama ba ginagawa ko? Tingnan mo nga. Okay. Yan. Ito ang ating bityo-bityo. 2 minutes na may kasama panchika. Pasado na ba? Ito na ang aking bityo-bityo. Bityo-bityo tayo dyan. Hindi lang sa pagprito, pati raw paghahanda ng masa o dough, mabilis lang din. Paghahalu-haluin lang ang tubig, asukal, asin, vanilla extract at itlog. Saka ihahalo sa harina na may yeast o pampaalsa at lalagyan ng margarine. Mamasahin sa loob lang ng halos 10 minuto, handa na ang dough ng bityo-bityo. Nagkataon yung asawa ko panadero. Parang hindi sapat yung kita sa amin. Sabi ko sa kanya, magtataray ako magtinda ng bityo. Ngayon, pinayagan naman niya ako. Nung nakita ko na yung one week niyan sahod, 1 day ko lang, sabi ko sa kanya, maghinto ka na sa pagtatrabaho mo sa bakery at tulong na lang tayo sa paghahanap buhay ng bityo-bityo. Bago mag-alas 10 ng umaga, bumibiyahe na sila papunta sa unang pwesto. Sa tabi ng eskwelahan sa Kabayanan ng Baliwag, kasama ang 2 niyang tauhan, tulong-tulong sila sa paggawa at pagtitinda ng bityo-bityo. Ang buena mano sa araw na ito, talagang dumayo pa. Sa puli lang pa po, sinadya ko po talaga para dito lang. Malinamnam po siya, tapos malambot and may pagka-chewy po siya. Talagang babalik-balikan ko po. Bida rin ang bityo-bityo ni Nanay Fe sa mga estudyante. Dati ang bityo-bityo, bare months lang talaga. At kung mag-start kami, 5 p.m. hanggang 11 p.m. Kung yung mga estudyante,
Namimiss nila yung bicho-bicho. Ate, baka naman pwede magtinda kayo ng bicho kahit hindi bare months kasi namimiss namin yung bicho mo. Kaya ayun, ang ginawa ko, kumuha ko ng isang pwesto para miski sa araw, meron akong tinda. At naging hanap buhay ko na rin talaga sa pang-araw-araw. Para rin sa mga suking estudyante kaya mas maliliit o bite size ang bitcho-bitcho ni Nanay Fe. Kapag maliliit daw kasi, mas mura niya itong naititinda. Pasado 1:00 ng tanghali, lumilipat naman sila sa Baliwag City Food Park. Dito raw kasi mabilis ang benta kapag hapon. Sikat na puntahan ito sa Baliwag kung saan nakapagtitinda ang mga may maliliit na negosyo sa lugar. Nagbabayad sila Nanay Ferito ng renta na 110 pesos kada araw. Pag po bare months, nakaka 15 hanggang 18 kilos po ako ng harina. Pero pagka ganito, mga 6 na kilo, 7 kilo, ganun lang yung nauubos ko. Ang kinikita ko sa araw-araw, 1,000, depende sa nagagawa kong masa. Pero pagdating ng bare months, medyo maganda yung kinikita ko. Mga 2,000 a day, ganun. 2,500. 1990s pa nung nagsimulang magbenta si Nanay Fe ng bitcho. Mahigit 3 dekada na niya itong negosyo. Nung unang nag-start ako niyan, mga hanggang yung talagang puhunan doon, mga 1,2 lang. Gawa nung medyo mura pa nun yung mga bilihin. Pero sa ngayon, halos doble na. Ganun. Mga 3,500, 4,000, ganun puhunan. Depende pa rin sa nagagawa mong masa. Dahil sa negosyo, mabilis daw na umarangkada ang kanilang buhay. Malaking tulong sa akin ang pagtitinda ng bicho-bicho. Dito ko napagtapos yung mga anak ko. Nakabili ko ng lupa, nakapagpagawa ako ng bahay, nakabili ko ng mga motor. Nakatutulong na rin siya sa 3 niyang empleyado. Siyala na rin sila ngayon, hindi na lang kasi sila pang tabing kalsada, pang events na rin. Kadalasan po, lalo na't bare months, marami po sa akin nag-iimbita sa mga events, sa mga birthday, sa kasal, pangkaraniwan po sa dibu. Kahit po anong okasyon. Kung kukunin po kami sa events, depende rin po pagka po 150 packs. Only na po iyon, 8,000 po. Hindi raw real quick bago natamasa ni Nanay Fe ang kung anumang meron siya ngayon. Bunga raw ito ng dekadang pagtsatsaga at pagsisikap. Siguro hanggat kaya ko pang magtinda, magtitinda ako. Sa negosyo, hindi lang dapat maging masipag, maagap din dapat sa pagtugon sa pangangailangan ng mamimili. Dahil mas daig ng mabilis kumilos, ang naghihintay lang dumating ang grasya.